Paano kung ang babaeng itinuring mong walang silbi ay ang siya palang hahawak ng iyong kapalaran sa huli? Sa mundong puno ng panlalamang at kawalan ng katarungan, may asawang ipinagpalit, sinaktan at pinatulog sa kulungan ng mga kabayo ng sarili niyang mister at ng kabit nito. Inalisan ng dignidad, inulila sa pagmamahal, at itinapon ng wala ni isang sentimo sa bulsa. Pero sa bawat luhang pumatak sa kanyang mga mata habang nasa gitna ng dilim, sigurado ka bang hanggang doon na lang ang kanyang kwento? O ito na ang simula ng kanyang tahimik na pagbangon? Ito ang kwento ng katatagan, dignidad, at ng tadhana na hindi natutulog kailanman. Oops! Teka lang mga kakwentuhan, bago natin alamin kung paano niya sinagot ang lahat ng pang-aalipusta sa kanya, siguraduhin mo munang nakasubscribe ka na sa ating channel. I-like ang kwentong ito at i-share mo na rin para mas marami pa tayong magawa na ganitong klaseng kwento. Ano? Tara? Simulan na natin ang panibagong istoryang magbibigay aral at inspirasyon sa buhay. Hoy! Gising! Napasigaw si Alicia nang bumuhos ang isang timba ng napakalamig na tubig sa kanyang buong katawan. Nanigas siya sa lamig habang nakahiga sa manipis na karton sa sulok ng kulungan ng kabayo. Anong ginagawa niyo? Ang lamig! Ang lamig! Mabilis siyang napabangon. Basang-basa ang kanyang damit. Nanginginig siya habang dahan-dahang iminulat ang mga mata. Nakaharap sa kanya si Marlon. Hawak pa rin nito ang bakanting timba. Sa tabi nito ay si Doreen, nakayakap sa braso ng lalaki. Nakasuot ito ng mamahaling dress habang nakangisi. Nagtawanan ng dalawa. Ay, tignan mo naman siya, Han. Mukha na talaga siyang katulong. Ay, hindi pala. Mas maayos pa nga ang katulong kaysa sa kanya. Kung ikukumpara siya sa pulubi, mas madumi pa siyang tignan. Unti-unting tumayo si Alicia. Marumi ang kanyang muka. Ilang linggo na simula noong sapilitan siyang patulugin sa kulungan ng mga kabayo. Kaya hindi na siya nakakapag-ayos sa sarili. Ilang araw na rin niyang suot ang damit niya. Marlon, bakit mo ginagawa sa akin to? Asawa mo pa rin ako. Humalakhak si Doreen. Asawa? Narinig mo ba, Han? Tinatawag ka pa rin niyang asawa. Nakakatawa nga. Nakakadiri ding pakinggan. Napakuyom ng kamao si Alicia. Kahit anong sabihin mo, Marlon. Kahit magkaroon ka pa ng kabit, ako pa rin ang legal mong asawa. At hindi na mababago yon. Biglang inilagay ni Doreen ang kamay sa kanyang tiyan at hinaplos yon. Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Napatitig si Alicia sa tiyan nito. Parang piniga ang kanyang puso. Nakakita mo ba ito? Anak ito ni Marlon. Buntis ka? Hindi. Hindi pwede! Ngumiti ng may pagmamalaki si Doreen. Alam mo, Alicia, mas babae pa yata ako kaysa sa iyo. Ako, ilang buwan pa lang kami magkarelasyon ni Marlon, buntis na agad ako. Samantalang ikaw, 12 years kang kasal sa kanya, pero kahit isang anak, hindi mo siya nabigyan. Napaluha si Alicia. Pero, hindi ko kasalanan yon. Hindi ba? Bakit hindi mo na lang kasi aminin na wala kang silbi? Hindi mo ako kayang bigyan ng tagapagmana! Marlon, huwag ka namang ganyan. At huwag ka rin sanang mawala ng pag-asa. Darating din ang panahon na mabibiyayaan tayo ng anak. Imposible yun dahil ginawa na natin ang lahat. Paulit-ulit tayo nagpatingin sa mga espesyalista. Nagpagamot tayo. Dumaan pa tayo sa ilang cycle ng vitro fertilization. Pero kahit ilang beses nating sinubukan, hindi na buo ang pagbubuntis mo. Marlon,
Tama na. Ayoko na maninig yun. Napapikit si Alicia. Naalala niya ang bawat injection, bawat pag-asa, at bawat pagkakataong sinabihan silang hindi naging matagumpay ang proseso. Bakit? Masakit bang marinig ang katotohanan? Na may pagkukulang ka bilang asawa? Hindi ko naman ginusto ang nangyari. Masakit din para sa akin na ilang beses hindi natuloy ang pagbubuntis ko. Pero iyon ang resulta. At ako ang nagbigay kay Marlon ng bagay na hindi mo nagawa. Ang bigyan siya ng tagapagmana. Sabi ni Doreen habang hinahaplos ang tiyan. Narinig mo yun, Alicia? Magkakaroon na kami ng pamilya ni Doreen. Kaya oras na para tapusin natin ang lahat. Ano ang ibig mong sabihin? Ayaw na kitang maging asawa. Ano? Hindi mo pa rin ba talaga maintindihan? Gusto ko nang gawing illegal ang paghihiwalay natin. Nanlaki ang mga mata ni Alicia. Hindi pwede. Hindi pwedeng basta mo na lang akong iwan. Pwedeng-pwede dahil yun ang gusto ko. Humigit ang panga ni Alicia. Hindi! Hindi ako papayag na tuluyan mo kay pagpalit sa kabit mo. Ngumisi ng sarcastic si Marlon. Wala kang magagawa dahil yun ang gusto ko. Mabuti na lang talaga at sa Amerika tayo ikinasal noon. Naalala mo ba? Sinabi ko noon na mas practical yun. At tama ako. Kung sakaling dumating ang araw na gusto kong makipaghiwalay, mas magiging diretso ang legal na proseso kaysa kung kasal lang tayo sa Pilipinas. Muling namuo ang luha sa mga mata ni Alicia. Kumapit siya sa mga braso ng mister. Pero Marlon, baka pwede pa nating ayusin to. Huwag mong basta-bastang itapon ang pinagsamahan natin. Bitawan mo ako! Ang dumi-dumi mo! Bulyaw ni Marlon, malakas nitong itinulak si Alicia. Maya-maya, may narinig silang yabag. Lumapit ang isang lalaking naka-Amerikana habang may dalang itim na briefcase. Good morning, Sir Marlon. Attorney Lopez, nandyan ka na pala. Gising na si Alicia. Ikaw na ang bahalang magpaliwanag sa kanya. Huminto ang abogado sa harapan ni Alicia. Miss Alicia, ako si Attorney Lopez. Binuksan nito ang briefcase at inilabas ang makapal na dokumento. Ako ang legal counsel ni Mr. Marlon. Narito ang mga dokumentong kailangan niyong pirmahan. Basahin niyo po muna. Kailangan po ito sa pag-file ng petisyon para ma-recognize na ang divorce ninyo dito sa Pilipinas. Tinanggap yun ni Alicia habang nanginginig ang mga kamay. Nang mabasa ang unang pahina, ay agad siyang napailing. Hindi! Hindi ako pipirma. Hindi ako papayag na maging legal ang paghihiwalay natin. Pumirma ka na, Alicia. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Hindi! Pagkatapos ng lahat ng isinekripisyo ko, iniwan ko ang trabaho ko para maging mabuting asawa sa'yo. Ako ang nag-alaga sa mga magulang mo noong nabubuhay pa sila at minahal kita ng tapat. Tapos ngayon, babaliwalain mo na lang ako? Itigil mo na ang pagdadrama mo. Pumirma ka na lang. Tahimik lang ang abogado. Makalipas ang ilang segundo ay mahinahon itong nagsalita. Mrs. Alicia, naiintindihan kong napakahirap ng sitwasyon mo. Pero bilang abogado, tungkulin kong ipaliwanag ang nilalaman ng mga papeles na to. Ayon sa mga dokumentong hawak namin, mayroon kayong pinirmahang prenuptial agreement bago kayo ikasal. Opo, attorney. Iyon ang gusto ng mga magulang ni Marlon noon. Dahil magkaiba ang estado ng buhay namin. Gusto ko rin patunayan na totoo ang pagmamahal ko sa kanya. Kaya pumirma ako. Base sa kasunduang iyon, ang mga ari-ari ang minana ni Sir Marlon mula sa mga magulang niya ay mananatiling kanya lang. Narinig mo? Wala kang makukuha kahit isang sentimo. Wala kang karapatan sa mga minana ko. Wala kang karapatan dito sa asyenda! Nagsalubong ang kilay ni Alicia. Makukuha? Bakit? Wala naman ako inaangkin na. Kung tutusin, ikaw ang maraming kinuha sa akin. Anong sinasabi mo? Wala ka namang silbi. Mahirap lang ang pamilya mo at ulila ka na. Wala ka ring pera. Ang buhay ko, ang pag-aalaga ko, ang pagmamahal ko. Lahat ng iyon ibinigay ko sa'yo. Maibabalik ba yun ng prenuptial agreement? Pero alam mong matagal na kitang hindi mahal. Kaya pumirma ka na. Huwag mo nang pahabain to.
Bumuga ng hininga si Alicia. Pinunas niya ang luha sa kanyang muka. Tiningnan niya ng diretso si Marlon. Sige, pipirma na ako. Ngayon ko lang na-realize na hindi ako dapat nagtiis sa iyo. Madiin niyang nilagdaan ng papel saka ibinigay yon kay Attorney Lopez. Tinanggap ng abogado ang dokumento at maingat na ibinalik sa briefcase nito. Salamat sa cooperation mo, Miss Alicia. Sir Marlon, aalis na po ako. Yun lang at umalis na ang abogado. Mabuti naman, nagising ka na sa katotohanan, Alicia. Congratulations, Alicia. Wala ka ng asawa. Pang-aasar ni Doreen. At mula ngayon, lumayas ka na. Wala ka ng lugar sa hacienda na to. Huwag kayong mag-alala. Ayoko na ring manatili dito. Ayoko makasama ang mga taksil na katulad nyo. Giit ni Alicia. Bit-bit ang natitirang dignidad. Dahan-dahan siyang naglakad palabas ng hacienda. Habang sa kanyang likuran ay umaalingaw-ngaw ang malamig na halakhakan ni na Marlon at Doreen. Patuloy siyang naglakad hanggang sa makarating sa kalsada. Sa sobrang bigat ng nararamdaman, hindi niya na namalayang unti-unti na pala siyang tumatawid sa kabilang kalsada. Huli na nang mapansin niyang may paparating na isang mamahaling itim na kotse. Isang hakbang na lang ang layo nito mula sa kanya. Diyos ko po! Umalingaw-ngaw ang napakalakas na tunog ng preno. Hindi tumama sa kanya ang sasakyan, pero nangangatog pa rin ang mga tuhod niya. Kaya napaupo siya sa gitna ng kalsada. Diyos ko po! Muntik na ako roon. Maya-maya, bumukas ang pinto ng sasakyan. Bumaba mula roon ang matandang lalaki at matandang babae. Na elegante ang pananamit. Kasunod ng mga ito ang isang matangkad na bodyguard. Iha, ayos ka lang ba? May masakit pa sa katawan mo? Kaya mo bang tumayo? Oh, okay lang po ako. Mabuti naman. Akala ko talaga nasaktan ka. Ako nga pala si Sobel. Ito naman ang misis kong si Eva. Ikaw, anong pangalan mo? Ako si Alicia. Masaya kaming makilala ka, Alicia. Iha, kung hindi mo mamasamain, ano nangyari sa iyo? Bakit ganyan ang ayos mo? At bakit parang tulala ka naglalakad sa gitna ng kalsada? Nanginig ang labi ni Alicia. Sinubukan niyang magsalita. Ngunit walang lumabas na salita. Sa halip, bigla na lang siyang napahagulgol. Nagkatinginan ng mag-asawang Don Sobel at Doña Eva. Mukhang matindi talaga ang pinagdaanan mo. Pero hindi ka namin tatanungin. Gusto mo ba? Ihatid ka na namin pa uwi sa inyo? Muling napuno ang luha ng mga mata ni Alicia. Dahan-dahan siyang umiling. Wala na po akong uuwian. Paanong wala? Pinalaysa po ako ng asawa ko. Ngayon lang po. Hindi ko na rin po alam kung saan ako pupunta. Napabuga ng hininga si Don Sobel. Nako, malaking problema nga yan. Huwag niyo na po akong isipin. Hindi niyo naman po ako nasagasaan kaya pwede na kayong umalis. Pero hindi ka namin pwedeng pabayaan dito. Gusto mo ba? Doon ka na lang muna sa bahay namin? Napaluha si Alicia. Sigurado po ba kayo? Hindi niyo naman po ako kilala. Bahagyang ngumiti ang mag-asawa. Hindi pa. Pero sapat na ang nakita namin para malaman namin kailangan mo ng taong tutulong sa'yo. Hindi makakayanan ng konsensya namin kung iiwan ka namin dito. Baka mapahama ka pa. Kaya tara na, Iha. Pumunta na tayo sa bahay namin. Salamat po. Hindi ko akalaing mga estranghero pa ang tutulong sa akin. Pagkatapos ng mga naranasan ko kanina. Naluha si Alicia dahil sa sobrang tuwa. Nagpaakay na rin siya sa mag-asawa papasok sa kotse. Pagkalipas ng 3 oras na biyahe, nakarating na sila sa mansyon ng mag-asawa. Doon lang niya napagtanto kung gaano kayaman ang mga ito. Pero wala siyang naramdaman na yabang mula sa mga ito. Pagkalipas ng ilang araw, doon lang siya nagkaroon ng lakas ng loob na ikwento ang pinagdaanan niya. Sabay na napailing sina Don Sobel at Doña Eva pagkatapos marinig ang lahat. Kalokohan ang sinasabi ng asawa mo. Hindi sapat na dahilan ang hindi mo siya mabigyan ng anak para lokohin ka niya. Mas importante pa rin na nagmamahalan kayo.
Kaming dalawa nga na mister ko. 25 years na kaming kasal. Wala kaming anak. Pero matatag pa rin ang pagsasama namin. At kahit kailan, hindi namin pinag-awayan ng hindi pagkakaroon ng anak. Kontento na kaming dalawa lang. Ang importante, masaya kami at loyal kami sa isa't isa. Nagkatingin na ng mag-asawang Don Sobel at Doña Eva. Parang mga teenager na kinikilig. Nang magtama ang mata ng mga ito. Napansin niyo ni Alicia. Napangiti siya ng mapait. Mabuti pa kayo. Masaya ang pagsasama nyo. Samantalang kami na mister ko, hindi ko alam kung kailan kami huling beses na naging masaya. Iha, huwag mong panghinayangan ng lalaking yon. Hindi mo dapat sinasayang ang luha mo sa kanya. At tandaan mo, hindi ka kulangan ng hindi pagkakaroon ng anak. May anak ka man o wala, buo pa rin ang pagkatao. Isipin mo na lang, malaya ka na. Pwede ka na magsimula ulit. Pero, hindi ko po alam kung paano. Nagkatingin na ng mag-asawa. Sabay nang umiti ang mga ito. Huwag ka mag-alala, Iha. Tutulungan ka namin. Kung gusto mo, pwede ka naming i-enroll sa short business course. Bibigyan ka rin namin ng puhunan para makapagsimula ka ng maliit na negosyo. Saglit na nakauwang ang bibig ni Alicia. Gagawin niyo po yun? Kahit wala akong experience sa pagnenegosyo? Huwag kang mag-alala, Iha. Tutulungan ka namin hanggang sa matuto ka. Naluha si Alicia dahil sa tuwa. Maraming salamat po. Pangako, pipilitin kong bumangon at hindi ko nahayaang tapak-tapakan ulit ako ng kahit na sino. Napatango sabay ngiti sina Don Sobel at Doña Eva dahil sa sinabi niya. Kalaunan, natanggap na ni Alicia ang puhunang ipinangako ng mag-asawa. Ginamit niya yun upang magtatag ng sariling brand ng sabon. Maraming nagtiwala sa kanya hanggang sa dumami ang resellers at customers niya. Lumipas ang 5 taon. Unti-unti siyang nakapag-ipon hanggang sa nakapagpatayo na siya ng manufacturing company. Nakapagpundar na siya ng sariling bahay. Malaki na rin ang savings niya sa bangko. Isang beses, katatapos lang ng blessing ng bahay niya, inimbitahan niya sina Don Sobel at Doña Eva. Congratulations, Alicia! May sarili ka ng bahay. At ang ganda ng interior design. Maganda talaga ang taste mo. Salamat po. Sa totoo lang, kapag naaalala ko ang mga pinagdaanan ko dati, hindi ko akalaing mararating ko ito. Mula sa babaeng iniwan ng asawa dahil hindi magkaanak, nakapagtayo ako ng malaking kumpanya. Tungkol nga pala sa dati mong mister. Di ba? Marlon Escudero ang buong pangalan niya? Naningkit ang mga mata ni Alicia. Opo. Bakit po? Wala lang. Nakita kasi namin sa land listing na ibinebenta niya ang hasyenda niya. Ganoon po pala. Maganda pa naman ang hasyenda niya. At napapakinabangan talaga. Napangiti si Alicia at isang ideya ang nabuo sa isip niya. Kinabukasan, umaga pa lang nang dahan-dahang huminto ang isang mahabang itim na luxury sedan sa tapat ng malaking hasyenda ng mga Escudero. Mabagal na bumukas ang pinto. Maingat na bumaba si Alicia. Sa kanyang likuran ay bumaba rin ang personal lawyer niyang si Attorney Ramon Cruz, kasama ang isang executive assistant na may dalang leather portfolio. Tahimik lang na pinagmasdan ni Alicia ang buong hasyenda. Hindi ko akalaing babalik pa ako rito. Pero sa pagkakataong ito, hindi na bilang biktima. Makalipas ang ilang segundo, bumukas ang malaking pintuan ng hasyenda. Lumabas sina Marlon at Doreen. Agad nilang napansin ang mamahaling sasakyan at ang mga taong kasama ni Alicia. Bahagyang kumunot ang noo ni Marlon at Doreen. Alicia? Alicia? Ikaw na ba talaga yan? Ako nga ito. Hindi kayo nagmamalikmata. Tugon ni Alicia, kalmado pero confident. Napairap si Doreen. Anong ginagawa mo rito? Ano? Hindi ka pa ba nakaka-move on? Baka naman umaasa ka pa ring babalikan ka ni Marlon. Huwag ka nang mangarap dahil ayaw na niya sa iyo. Hindi. Matagal na ako naka-move on kay Marlon.
Iba ang dahilan ng pagpunta ko dito. Napangisi ng mapait si Marlon. Kung pera ang kailangan mo, wala kaming maibibigay sa'yo. Saglit na natahimik si Alicia. Pagkatapos ay bahagya siyang ngumiti. Hindi ako nandito para humingi ng kahit ano. Actually, nandito ako para bumili. Nabalitaan ko kasing ibinebenta nyo ang asyenda. Gusto kong bilhin ito para sa expansion ng business ko. Biglang nagtawanan si Doreen at Marlon. Ikaw? Bibili ng asyenda? Alicia, baka nalilito ka. Hasyenda ito, hindi ukay-ukay. Alam mo ba kung magkano ang halaga nito? Alam ko, 100 million pesos. Diba? Oh, ganun nga kamahal ang asyenda ko. Kaya hindi mo to kayang bilhin. Baka piso lang ang laman ng wallet mo. Mabuti pa, umalis ka na. Ayaw ka na naming makausap. Muling nagtawan na ng dalawa. Pero matatag pa rin ang pagkakatayo ni Alicia. Kung ayaw niyo akong kausapin, kausapin na lang ninyo ang lawyer ko. Nanlalaki ang mga mata ni Marlon. May abogado ka? Oo, siya si Attorney Cruz. Lumapit ang abogado. Inabot nito ang isang makapal na folder. Good morning. Ako ang legal representative ni Miss Alicia. Nandito kami para magbigay ng formal offer para bilhin ang buong Hacienda Escudero. Napakunot ang noo ni Marlon. Formal offer? Yes, Sir Marlon. Narito sa folder ang proof of funds ng kliyente ko. Bank certifications, audited financial statements ng kumpanya ni Ma'am Alicia at board resolution na nag-authorize sa pagbili ng property. Ano? Anong kumpanya? Ngumiti si Alicia. Iyon ang maliit na negosyong sinimulan ko matapos niyo akong itaboy. Ang Radiant Glow Company. Sa ngayon, isa na ang Radiant Glow sa mga nangungunang manufacturer ng herbal soup at personal care products sa ilang regions. At according sa evaluation ng aming financial advisors, may sapat na pondo ang kumpanya para bumili ng property na nagkakahalaga ng 100 million pesos. Halos mawalan ng kulay ang mukha ni Marlon at Doreen. Wala akong balak na makipagtawaran ng presyo. Handa akong bayaran ang presyong hinihingi niyo. Alicia, seryoso ka ba? Oo, bibilhin ko itong hasyenda. At marami akong plano para dito. Tahimik na napatitig si Marlon sa dating asawa. Oh, bakit hindi ka nagsasalita? Gusto mo bang makipag-negotiate tungkol sa presyo? Hindi lang ako makapaniwala. Itinaboy kita noon. Tinawag kitang walang silbi. At pinatulog kita sa kulungan ng mga kabayo. Pero ngayon, mas mayaman ka na sa akin. Pinagtatawanan ka namin noon. Pero hindi ko akalaing darating kami sa ganitong sitwasyon. Isang pirma mo lang ang kailangan para mailigtas kami mula sa pagka-bankrupt. Napayuko si Dorina. Nang hihina ang mga tuhod nito. Naiintindihan ko na nagulat kayo. Baka kailangan niyo pa ng oras para makapag-isip. Aalis muna kami. Tawagin niyo na lang kami kapag nakapag-desisyon na kayo. Akmang aalis na si Alicia. Pero humarang sa dinaraanan niya si Marlon. Sandali! Nakapag-desisyon na kami. Tinatanggap namin ang offer mo. Ibebenta na namin sa iyo ang hacienda. Wala naman kaming choice. Sa katunayan, ikaw pa lang ang nagka-interes sa bilhin itong hasyenda. Kailangan talaga namin ng pera dahil marami kaming utang at nag-aaral pa ang anak namin. Napangiti si Alicia. Kung ganoon, simulan na natin ang bentahan. Pagkatapos ng pirmahan ay pumasok sa hacienda si Alicia. Naiwan sa labas sina Marlon at Doreen. Bagsak ang kanilang balikat habang nakatingin sa lupang wala na silang karapatan. Ginamit ni Alicia ang lupa ng hacienda para pagtayuan ng panibagong manufacturing company. Ang ibang bahagi naman ng hacienda ay inilaan niya upang pagtayuan ng bahay ampunan. Isang umaga, masayang nakaupo si Alicia sa isang bangko habang pinapanood ang mga batang naglalaro sa bakuran ng bahay ampunan. Puno ng tawanan ng paligid. Napangiti siya. Hindi man ako nabigyan ng pagkakataong magkaanak. Pero naranasan ko naman maging nanay ng libo-libong bata.
na sa pangangalaga ng bayang ampunang ito. At para sa akin, ito ang biggest achievement ko. Biglang may dalawang batang lumapit sa kanya. Sina JJ at Hana. Mami Alicia, tara po, maglaro tayo. Kayo po ang taya! Napatawa si Alicia. Sige na nga, pero huwag kayong iiyak kapag nahuli ko kayo. Nagtawa na ng mga bata at agad siyang hinila papunta sa damuhan. Bilisan niyo po, Mami Alicia! Habang nakikipaghabulan si Alicia sa mga bata, bakas sa kanyang muka ang tunay na saya. Mula sa babaeng minsang inalipusta at sinaktan, naging ina siya ng libu-libong batang nangangailangan ng pagmamahal. At hanggang dito na lang ang magandang istoryang ito. Kung nagustuhan mo ang ating ibinahaging storya, huwag mong kalimutang pindutin ang like button. At kung nais mo pang makarinig ng mas marami pang inspiring stories, mag-subscribe ka na at hit ang notification bell para lagi kang updated sa aming mga susunod na kwento. Maaari mo rin itong i-share sa iyong mga kaibigan at mahal sa buhay. At huwag ka mahiyang mag-iwan ng comment. Sabihin mo sa amin kung saan ka nanonood at kung anong aral ang iyong napulot mula sa kwento natin ngayon. Maraming salamat sa iyong pakikinig. Hanggang sa muli, kakwentuhan.